Sino po yung first time? Okay. Sino yung hindi pa nakatikim ng product? Hindi pa nakatry? Alam mo. Tatlo lang. Wala na. Apat. Okay. Paki-side doon sa ating attendance. Mamaya po meron tayong pre-taste. Tapos pag nag-pre-taste po tayo, pagpapauna ko na ho, merong tatlong pwedeng mangyari. Una po, di ba, uso ngayon yung upo sa kasipon. So, after ng pre-taste, mamaya po, magaganon tayo. Gaganon pa. Kasi parang natutunan ko yung mga nakakapit sa lalamunan. Pangalawa, pwede tayo matighay. Pangatlo, pwede tayo mautot. Okay? Pag nakaramdaman niyo po na parang nautot po kayo, labas po muna, ano? Kasi amoy na amoy ho dito yan eh. Okay? Ako si Walter Santiago Cuervo, taga San Miguel, Bulacan mo ako. Meron po ba taga Bulacan dito? Yan. Dalawa lang kami ni ate. Okay po? Pag-ano po kami. Na-introduce po itong product sa amin mga September pa po 2010. Nung time po na yun, may tindahan pa kami. May malaking grocery po kami sa palengke. Ito po sa may Maligaya, malapit po sa SM Fairview. Yun po kasing aking anak, yun po yung baby ko, yung sa likod, yung nakalirin na maingay na yun eh. Nung 1 year, 3 months po yung baby ko, napansin namin, kung mapapansin nyo rin ngayon, may bukol po siya sa kanang kilay. Ano po yan, mga 3/4 ng kilay niya, yung bukol. 1 year, 3 months po siya. Ina-expect po namin, by the time na ma-reach niya yung age na 2 years old, buong kilay na po yung bukol, tapos kalahati na ng mata yung sarado. Pinuntahan po kami ni Apply Marco sa tindahan namin kasi inaanak po niya yung baby ko, yung kumpare po kami. Sabi niya, testing mo lang itong barley. Kasi magaling to bukol buster. Magaling sa mga bukol. That time po, nung tinitest niya na kami, nagre-research na kami sa internet. Magaling nga po. Kaya lang, bago po kami makatake nitong barley na to, meron na kami ibang barley na tikman. Ang barley po kasi 1980s pa, 80s, 90s, meron na niya sa market eh. Okay? Kaya lang po, yung natikman namin na barley, medyo masama lasa. Lasang ano po siya eh, lasang lumot, na alam niyo yung tinapang hindi pa na prito pero napapanis na. Ihalo niyo doon sa lumot, tapos i-blender niyo, inumin niyo, gano'n ho ang lasa. Kaya pero nakita ko sa internet, magaling. Ang daming bukol na gumaling, maraming sakit, mga cancer, natulungan mapagaling. Kaya lang, dilema namin mag-asawa, ang sama ng lasa. Paano namin ipapainom sa baby namin? Okay po? So sabi ni Kuya Marita, ibang klaseng barley dito. Ito yung barley na may prutas. Kasi pinuksan mo niya. Binigyan niya kami isang bote. Yan o. Sir, testingin mo yan para sa inaano ko. Binigyan niya kami ng isang bote. Binuksan niya, pinakamoy sa amin, ang bango. Grabe. Tapos nilagyan namin ng malamig na tubig. Tinalog, tinikman namin, ang sarap. Grabe. Sabi ko, tindi nito parang juice lang. Pinatikin ko po doon sa baby ko, gustong-gusto ng baby ko. Sabi ko, iba to. Matindi to, sabi ko. Kasi kahit gaano magaling ang isang supplement, kahit gaano hindi ng research na ginawa dyan, pag hindi mo papainom sa baby, walang kwenta. Okay, no? Sabi ko, alangan naman kaming matatanda iinom, tapos bibilang ko ng ibang product yung anak ko. So, dapat po, yung pwede sa amin matatanda, pwede rin sa baby. So, yung bukol ng baby ko, ganyan yung kalaki. Matigas to, thermoid cyst. Pag hinanap nyo sa Google yung thermoid cyst, isang uri siya ng cyst na kapag piniyang sa gitna, punong-puno ng buhok yung loob ng cyst. Okay? So, 1 year, 3 months yung baby ko, 70,000 ang operation, kaya namang ipangutang yun eh. Problema, ang cyst, pagka na-opera, ilang buwan, ilang taon, tubo na naman. Tapos po, 1 year, 3 months yung baby ko, pag sinaksakan ng sandamukan na antibiotic yan, so kung anong gamot po yung ipapatake sa kanya, matindi negative na side effect nun. So sabi namin, sige, testingin namin to. Alam niyo po, 2 months, yung singtigas ng hole, lumambot, singlambot ng marshmallow. Napansin na yan ng mga kapitbahay namin, napansin ng mga taga-church, napansin ng mga sukoy namin sa tindahan. Nagtanong sila, ano yung pinapainom mo sa baby mo? Di ko kami nagbibenta. Tinanong nila ano yung pinapainom namin. Pero that time, kagaya po ng mga karamihan sa atin na first time dito, umatay na rin kami ng seminar.
Kasi nung nagsisimula po kami, medyo hirap pa rin kami sa pambili ng bagli eh. Umaten po kami ng seminar para maka-take ng pre-taste. Okay? Kasi sa seminar may pre-taste, ano? So nakakalibre na kami na barley. So, wala pa kayong pambili. Araw-araw kayo umaten ng seminar. Alas 2 at saka alas 5, may pre-taste. Okay? Naku ho, ang dami ko nang nakitang gumaling dito sa pre-taste. Kita mo dyan, no, papasok ko, first time lulugo-lugo. After 3 days nakakainom ng pre-taste, magaling na. Pre-taste pa naman po yun, ha? Okay po, so nalaman namin na yung palang barley magaling din sa arthritis, rheuma, high blood, diabetes. Eh yan mo ang sakit ng mga karaniwang Pilipino eh. Kagaya mo sa amin sa San Miguel, ang sakit po ng, dahil ang negosyo namin doon, kung hindi sitsaron, pastilla. Kaya ang sakit po ng mga tao doon, kundi high blood, diabetes. Okay ho, so mula doon sa baby ko, sabi ko, ito, try nyo, magaling sa arthritis. Ito, may rheuma ko ba kayo? Magaling din. High blood, erratic ang blood pressure, testing nyo. Ano po, yung diabetic. Marami ko kasi ako napapanood na sa seminar na magaling pala ako sa diabetic. Then nagsipag-testing yung mga nagtatanong sa amin, gumagaling. Okay ho, 1, 2 araw, pinakamabilis sa akin yung manas na manas mo na paa. 2 araw na wala na yung manas. Pag pala ganyan, kumakalat yung balita. Siyempre, nakikita ng mga kapitbahay, 2, 3 linggo ng ika-ika. Tapos after 2 days, nagwawalis na, diretso ng maglakad. Dumadami mo ngayon yung order sa amin. Okay po, hanggang sa, kasi pag ikaw gumaling, ikaw rin yung pinakamagaling mag-share eh. Kahit hindi ka magbenta, makita lang ng mga kakilala mo na maigi na yung itsura mo, yung kalagayan mo. Sarili nyo na, sila na may nagtatanong. Okay po, hanggang umalat, dumami yung bumili. So yung time po na yun, nakakalibre na kami ng product. To the point na nakaka-1 bottle a day po yung baby ko. Masarap po kasi, pagka pinindigin namin, umiiyak po yung anak ko. Ayaw niya na, basta uminom siya, gusto niya diretso, tinatago pa mo namin ito sa ref. Kaya lang nabubuksan niya yung ref. Okay, tapos after about 7 months, mga second week ng May, na-observe po namin mag-asawa. Yung umbukol ng baby ko na sinlaki ng hole, nahati sa gitna. Naging 2 maliit. Exactly po, after 2 weeks, natunaw na po yung kalahati ng bukol. Kaya ko yung ine-expect namin na magsasara yung mata ng baby ko by the time na mag 2 years old siya, yun po ang nangyari sa kanya ngayon yung nasa likod. Konting-konti na lang po yung nasa likod. Iyakin po talaga yun. Okay po? Walang ibang gamot, walang ibang multivitamins, bagay lang po yung pinapatay namin. Kasi yung baby ko po, hindi yan umiinom ng buwan yung mga gatas. Breastfeed lang po talaga yung baby ko. Kasi ngayon, puro kain na lang po siya. Kaya alam mo yan eh. Nung pinost namin sa Facebook, hindi namin tanong mga kamag-anak namin sa probinsya. Kasi ang father ko taga-España, sa Iloilo. Tapos kami mo talagang taga San Miguel kami sa Bulacan. Halos, yan, nagpapadala kami ng mga product doon. Dumating sa point na halos araw-araw, nagpapadala ko kami dahil dito sa San Miguel lang. Kasi papadala lang namin yan sa buses. Gumagaling yung mga diabetic, mga dati ko naging insulin. Tapos ngayon, hindi naging insulin, 400 ang sugar, ngayon 130, 140 na lang. Yung mga may problema sa high blood, 2 linggo lang, okay na. Kumakalat po yun sa bukid. Okay o, kasi alam ng mga tao na, ito, halimbawa, may namatay. Okay, sakit. High blood, inatake. Okay, lahat ng high blood doon, alam nila, susunod na sila. Okay, no? Kaya, tapos, basta meron isang may high blood na gumamit ng bandi at tumigi yung kalagayan, kinukwento niya agad doon sa mga kakilala niyang gano'n din ang sakit. Alam niyo, ang daming miracle so talaga na nangyari para sa amin. Miracle po. Okay? So ngayon po, ang una niyong assignment sa akin habang nakikinig po kayo ng seminar, una po, yung cellphone, maki-silent. Kasi ho, pagka tumunog, ipaparapol natin. Okay? Pangalawa ho, ngayon pa lang, gusto ko po isipin nyo na lahat ng kakilala nyo. Okay po, isipin nyo na yung mga kapatid nyo, kamag-anak nyo, kaklase nyo ng kinder, elementary, high school, college, masteral, doctorate, o kung naglolo kayo, pati classmate nyo sa law. Okay po? Lahat ng mga naging kaibigan nyo, lahat ng mga friends nyo sa Facebook, isipin nyo ngayon yan. Kasi po, lahat sila ang aalukan natin ng
barley. May sakit o wala, alongan po natin sila. Kagaya po ni Upline Mar, inalok niya ako, hindi ko naman kailangan yung product, pero kailangan ng basic ko. Okay po? So, sige, start tayo. Ang name po ng ating company ay Healthwell International Corporation, Changing Lives the Healthier Way, Every Day. Nag-start po tayo March 2006. Tagal na ho. Kaya pag tinignan nyo sa YouTube yung Green Barley Testimonial, 2006 pa lang, ang dami nang natulungang mapagaling. 2007, 8, 9, 10, 11, 12. Ikapitong taon na ho actually natin ngayon. Sa lahat po ng mga barley na nasa market dito sa Pilipinas, tayo yung merong pinakamaraming testimony. Bakit po? Masarap po eh. Okay po? Kahit baby napapainom. Kaya malaking bagay po yung lalo na yung mga newborn, mamaya makikita niyo po, no? Kasi kapapanganak na, pwede natin ipatake po ng barley. Ang owner po ng ating company, si Sir Joey Espiritu. Meron po siya degree in Business Management, degree in Computer Programming. Ito po yung iba pa niyang mga companies bago niya itayo ang Healthwell. At bago rin po niya itayo ang company natin, stockholder na po sila ng 3 Jollibee franchise. Actually, 4 na po ngayon yan for Jollibee franchise. Negosyante po talaga sila Mr. Espiritu bago po nila itayo yung ating company. So, ang ating pong head office, sa Central, ito po. Sabihin nyo lang doon sa mga prospects nyo, makailang ng baba ng crossing ibabaw, yun na ho, ito na yung office natin. Kung mag-MRT naman, baba ng show. Tapos itanin sa gwardiya kung saan yung sa Central. Diretso na ho dito sa office natin, second floor. Okay po? So, madali lang kung puntahan. Open po tayo Monday to Sunday, 10 a.m. to 8 p.m. Tapos po ang mga seminars natin, Monday to Saturday, 2 p.m. and 5. At saka pag Sunday naman, alas 2 po yung seminar natin. Ang ating pong product, noong araw ho, ito yung ginagamit natin, yung grains ng barley. Kilala po natin ngayon yan, pagka na-process po kasi yung grains ng barley, ang tawag dyan, malt. Mga 95% po dyan, ginagawang beer, ginagawang alak. Yung remaining na 5%, ginagawang iba, nasa Milo, nasa Ovaltine, nasa mga cereal drinks. Tapos po yung iba, ginagawang harina para gawing tinapay. Pero yung ginamit po natin dito sa ating product, yung damo pa lang. 12 to 14 inches po yan. Okay po, ang gagandang kal. Gagapasin na po yan, kakatasin yung damo. Ito na po yung katas ng damo na ginawang powder. Hinaluan lang po natin ng fruit extract. Kaya po yung katas ng damo ng barley, hinaluan po natin ang katas ng prutas, mas malakas. Kung natatandaan nyo po, a few years ago, merong isang napakalaking networking company Pilipino, prutas lang po, na nandito sa Pilipinas, yung produkto nila, pero ang daming gumaling. Okay po, sa atin po, yung prutas, hinaluan natin yung barley, hinaluan natin ng prutas, kaya mas malakas. Bakit po yung damo yung ginamit natin? Nandyan po kasi yung sustansya ng barley. Nandyan yung peak of nutrition, yung bago po siya mamulaklak. Okay po, kaya po pala yung mga hayop na kumakain ng damo, sila yung mga pinaka-healthy. Okay po, halimbawa, kambing, kalabaw. Minakita na po ba kayong kalabaw na high blood? Okay? Kasi kaya ako kambing na inatake sa puso. Wala ba ako kasi kumakain sila ng damo. Kaya ako talaga matuto tayo sa mga hayop eh. Kaya yan ang ginamit po natin, yung damo. Kaya magdadamo po tayo ngayon, sabi nga ni Darwin. Tingin ko walang negative na side effect ang barley. Ano ito kasi 10,000 years na kung kinakain ng tao. Pero ngayon po, actually sa Tagalog, mababasa po natin ito sa Bible, ang tawag po dito ay cebada. Merong mga translation ng Bible na 37 times na mention ang salitang cebada. May mga translation ng Bible na 39 times na mention ang salitang barley or cebada. Pinakasikat po, nagpakain ng Panginoong Hesus ng 5,000 men. Okay? Pag sinama yung women sa children, mga 20,000 na tao po ito. Sa John chapter 6, verses 9 to 14, ang ginamit lang ng Panginoon, 5 tinapay na gawa sa barley or cebada at saka po na 2 isda.
Sa tingin ko, ito na yung ultimate endorsement natin na ang barley ay safe kainin. Panginoon mismo yung gumamit. Okay po, para ipakain sa tao. Bakit kaya barley yung pinakain niya sa tao at bakit hindi wheat? Okay po, mamaya matutuklasan natin kung bakit. Basically po, mas maraming energy at saka nutrients yung kayang i-provide ng barley kumpara sa wheat. Scientifically proven po yan. Sa 2 Kings chapter 4, verses 38 to 44, gumamit naman po sila na, sa ibang translation po, powder na barley. Pati po, hinalo nila doon sa niluto nila na, siguro may nahalo nilang mga nakakalaso na bagi. Instantly po, nawala po yung laso doon sa pagkain, doon sa niluto po nila. At sa Promised Land, sa Deuteronomy chapter 8, verses 7 to 9, yung lugar po na pagdadala sa bansang Israel, punong-puno ng wheat. Yan yung trigo na pagkain. Parang palay po natin ngayon yan eh. At barley. Bakit po in-include ng Panginoon sa Promised Land yung barley? Yan po kasi yung pagkain nakakagamot. Nung araw kasi ala namang gamot, kung ano rin kinakain ng tao, yun din ang nakakagaling. Kaya in-include po yan ng Panginoon doon sa Promised Land. Ngayon naman po, noong 1960s at 1970s, ito po si Dr. Yoshihide Hagiwara, isa po siyang Japanese pharmacologist at saka scientist. Gumagawa po sila ng gamot. Kanya yung pinakamalaking pharmaceutical company sa Japan noong time mo na yun. So, habang nagbibig sila ng gamot, na-expose siya sa mga chemical, nagkaroon po siya ng cancer sa colon. Kagaya ni Helen Bella, Tarsilayan, Rio Diaz, at saka si Madame Curie. Okay po, itong huling dalawa po na ito, mga kuwang po ito. Isa sila sa pinakamayaman sa buong Asia. Pero nung na-diagnose po sila ng colon cancer, ilang taon lang, nag-expire din po sila. Alam po yan ni Hagiwara. Kaso sabi niya, 48 pa lang ako. Ngayon, kung hindi ko maaagapan yung colon cancer ko, estimate niya, early 50s, mag-expire na po si Hagiwara. So, ginawa po niya, pinag-aralan niya sa yung buong team nila, halos lahat ng halaman sa Japan. Libo, yung mga halaman na pinag-aralan nila, may 400 silang nakitang okay, 150 yung nakita nilang mahusay, at ito po ang kanilang conclusion. Barley, ang pinaka-kompleto sa lahat ng nutrients na kailangan ng tao. Sabi nga po doon sa research nila, kahit walang ibang tanim sa earth, barley lang. Ito yung gawin natin parang gatas ng baby. Ito rin yung gawin natin pagkain hanggang magkaedad po tayo. Normal po tayo, lalaki, lulusog pa po tayo. Sabi po yan doon sa research nila. Kompletong-kompleto po kasi yan sa lahat ng nutrients na kailangan natin, pati po yung mga enzymes. So, pinag-aralan na lang po nila Hagiwara kung paano po katasin yung damo. Kasi nasa katas po yung nutrients eh. Ngayon, pag nakatas na yung damo, paano siya gagawing powder? Na-perfect po nila yun, ano po? Yung room temperature lang, hindi mo kailangan magdagdag ng init, magiging powder yung juice ng barley. Yun na po yung ginagamit natin. Ito po yung plantation nila Hagiwara sa California. Ngayon po, yung kinukuha naman natin ng barley sa Utah, sa USA. Okay po, kasi ang Utah at California, yan po yung dalawang lugar sa buong mundo na pinaka-nutrient rich yung lupa. Kaya yung mga barley po na galing sa California at saka sa Utah, sila po yung merong pinakamaraming nutrients sa lahat ng barley sa buong mundo. Kagaya po ng Utah, halos yung laki unang Luzon yan eh. Pero ang populasyon eh, kukunti lang. At ang height po niyan, halos doble ng Baguio yung taas. Napakalamig na lugar, napakakonti ng tao, at saka mineral water yung pinangdidili po doon sa halaman natin. Walang mga chemicals na ginamit as fertilizers and pesticides. Kaya po, napaka-nutrient rich ng barley po na nandito sa ating bote. Okay po? So, ginawa ni Hagiwara ng experiment yung sarili niya. Kasi that time, hindi na po siya makakain ng solid. Pati austerize yung blender na pagkain. So, yung juice po ng barley, tamang-tama yun at talagang halos pagkain na niya. Okay po. Kaya nang po si Hagiwara, namatay din. Okay po. Gano'n naman po talaga eh. Hindi naman nung ulit inom tayo ng supplement, wala na tayong kamatayan. Okay po. Yung iba po na nila, pagka uminom na tayo ng supplement, mga immortal na po tayo. Okay.
Kaya ho, halimbawa lang po, uminom tayo ng barley or meron tayong mahal sa buhay na napainom natin ng barley. Pero after few months, kinuha rin po ng Panginoon. Huwag mo tayo magtatampo sa barley. Huwag mo natin sisisihin yung barley. Huwag din natin sisisihin ng Diyos. Tatandaan mo natin, ang Panginoon hindi mo nagkakamali sa oras ng pagkuha. Sa Diyos ho, walang untimely death. Tandaan po natin yun. Pag oras na natin, oras na po natin yun. Okay po. Kaya lang, gagawin po ng ating barley, maaaring gamitin ng Lord para i-extend ang buhay, mawala yung pain, makausap natin ng maayos yung ating mahal sa buhay, tapos po, gumanda pa yung outlook sa buhay po ng client natin or yung loved ones natin na may sakit. Kumbaga po, nagkaroon ng dignity yung huli bahagi ng buhay. Nung mahal natin sa buhay na pinapatay natin ng barley. Marami po tayong case na ganyan. Although kinukuha rin ng Panginoon, pero po ano sila yung payapa. Walang pain. At yun po yung pinakamaganda po doon. So si Dr. Haniwara, namatay din siya ng 2004. Okay po? Kaya lang, at the age of 78 years old. Okay po? 48 siya nung nagkaroon ng colon cancer. 78 nung siya kinuha ng Panginoon. So, ginamit po ng Lord yung barley na extend pa ng 30 years yung buhay ni Dr. Haniwara. Samantalang sila Madam Cory, at sila Rian, sandali lang po Parang wala 3 or 4 years lang na ano rin po sila, nag-inspire din po. Ang ating po kasing product, kompleto sa minerals, vitamins, amino acid at enzyme. Napaka-importante po nito. 2,000 enzyme ang kailangan po natin para tayo makahinga, para makapikit, makatayo, makalakad, makanguya. Okay po, makadigest ng pagkain. Pag walang enzyme, patay po tayo. Okay po. Na-preserve po yung enzyme ng barley such a way na kapag itong ating bote, nilagyan natin ng tubig hanggang dito sa label at inalog po natin ito ng mga 5 to 10 seconds, maigagat yung 1,000 enzyme. Kaya halimbawa, masakit ang ulo natin ngayon, may migraine, inom tayo na 30 ml. Okay po, o di kaya pag wala tayo ng measuring cup, 2 takip. Isang takip, salin sa baso. Pangalawang takip, salin sa baso. Sa baso po iinom. Huwag po sa takip. Ano po? Kasi pag nalawayan yung takip, binalik sa bote, napapani. Next time po, sa baso na uli sasalin yung barley. Bansahin na po natin yung taas ng baso para hindi na po sa takip iinom. 30 ml lang. Magbilang tayo ng 3 to 5 minutes. Tanggal ang migraine. Okay po? Ito, experience ko po last week. Yung po kasing aking pasta nananakit. Inom ako ng, 30 ml lang. Ganyan ko, tapos mumog. Pagka mumog, lunok. Kasi sayang, talagang, namimintig ko yan pagkasakit ang ngipin. Di ba? 3 minutes, 5 minutes, tanggal yung pananakit ng ngipin. Okay? Tapos kung masakit ang tiyan nyo ngayon, di kaya, may kagaya ko ng baby ko, medyo matagal na naman kinakabagan, nagising ng madaling araw, mga alas 2, naalip ko nga tayo yung anak ko, yung umiiyak. Pinainom lang namin, konting-konti lang. Siguro kalahating takip lang. After 2 minutes po, pumutot yung baby ko. Tanggal ang kapag. Okay, kasi ilang efficacent oil na naipahin namin, umapdinaw yung tiyan, di pa rin nawawala yung kapag. Dito po, sandali lang, 2 minutes, okay na, katulog na mo yung anak ko. Pag nabalihan kayo ng kumukulong tubig, natilansikan kayo ng mantika, gawin nyo siyang parang yung pang-disinfect. Mapapansin nyo, hindi yan maglilintos. Yung hindi siya nagtutubig. Saka po, 2 days lang yan, tuyo na, walang pegla. Yan po yung nagagawa. Ganyan kabilis yung product po natin. Dahil po sa enzyme. Nawawala po ang enzyme kapag halimbawa yung isang prutas o supplement kagaya po ng barley, ginawang capsule o ginawang tablet. Okay po, kailangan po kasi ito fresh fruit and vegetables lang. Fresh fruit and vegetables lang para lang po natin makuha yung enzyme. Ngayon po, dahil yung barley natin, juice na ginawang powder, na preserve po yung lahat ng enzyme sa barley. Kaya ito po, halos pinakamabilis po na recorded natin was 4 minutes. Makita niyo po sa YouTube yon, uminom siya ng kalahating bote. Yung sugat po niya na natuyo na yung nana.
After 4 minutes po, pumatas yung nana at saka yung dugo. Nalinis yung sugat. Yun po yung pinakamabilis natin na recorded. Whereas, kung capsule or tablet yung iinumin nyo, 30 minutes pa po yan bago matunaw. Saka hindi po lahat ng nutrients na-absorb natin. Para po kasi yan maging capsule or maging tablet, may mga kahalong filler yan eh. Yun yung nagpabigat. Konti na lang po yung parang included na po doon, na may na barley. Yan. Superfood po ang ating barley, 11 times the calcium in cow's milk. Kaya pag yung mga bata, pinainom nyo po ng barley, mapapansin nyo, ang bilis tumangkat. Tapos po, maganang kumain, matibay ang ngipin, matigas yung buto, pati ulo, matigas. O kahit kahit tuktukan nyo, tumutunog. Kasi buto yan. Sa buntis, po ito. Minsan kapansin nyo yung mga buntis, yung nabubungi. Di ba? Sinisipit kasi ng baby yung calcium. So, pwede po ito sa mga buntis. Sa mga nag-take na mga calcium supplement, kagaya na, ano ba yung mga calcium supplement po natin? Calcium, Anti-Gold. Okay po? So, pag sinamahan natin ng barley, mapapansin ninyo, mas mabilis gumaling yung mga problema natin sa buto. Arthritis, rheuma, osteoporosis, tapos osteoarthritis. Lalo kung nagpa-bones ka na po kayo, kasi nyo medyo depleted na po yung buto. Lalo na po, sabay ng aga ng barley yung tinitake ng mga calcium supplement. 5 times po yung iron sa spinach. May mga mapapansin po kayo dito na yung mga dati ng grabe yung mag-bleeding. May mga kilala ko kami ganyan pag nag-bend, 2 linggo, tapos wala nang dugo, maputla na yung labit. Umiinom pa minsan ng mga person pay, galing sa butika. Ngayon po, yun mapapansin nyo, darating yung time na hindi na kailangan mag-take ng mga person pay. Plus, may mga kakilala po kami dito, mga kasama din po natin na parati po siyang sinasalina ng dugo. Dahil may problema siya sa matres. Ngayon po, hindi na siya sinalina ng dugo, pati yung problema po niya sa matres. Ang recommendation po sa kanya, hysterectomy na. Tatanggalin na po yung matres. Pero blessing po ng Lord, ginamit yung barley, gumaling po siya, tapos napansin ng mga kasama niya sa trabaho, nagpilihan din yung mga kasama niya sa trabaho. Okay po, nung Friday, dinala sa kanya yung cheque niya. Every Friday po kasi yung release ng cheque niya. Natin dito po sa ating company. Nung Friday, ang commission po na nakuha niya rito is around 15,000 pesos. Gumaling na ho yung sakit niya sa katawan, gumaling pa yung sakit niya sa pusa. So, dalawang sakit po yun. 2 in 1. 7 times yung vitamin C compared sa orange. Ito, na-observe po namin yung mga sipsip ubod, kakasipon lang. Painumin nyo yung mga anak po ninyo, hindi mo yan tumatagal. Okay? Dahil masyadong mataas yung lagnat, every 3 hours, every 2 hours, papainumin po natin ng barley. Within the day or the next day, bumababa na po yung lagnat po niya. Tapos sa mga na-dengue, halos lahat po ng dengue case namin, pinakamatag 3 araw, labas ng ospital. At saka po per battle, na-observe namin mga 15 to 20 yung iniaangat ng platelet count. Oras lang po. Kagaya yung sa experience po namin sa Pampanga, halos 2 hours lang po. I-admit na sa ospital yung bata dahil sabi nga ng doktor, yung dengue, hindi bumaba yung fever, tapos po yung platelet, hindi ako nagkakamali, around 110. Okay, meron silang 2 bote. Yung within the 2-hour period, pinainom nila sa kama yung 2 bote, after 2 hours po, ang platelet, 145. Dapat sila ng ospital, hindi na-confine yung bata. O, kung ganun po mabilis. Kaya dapat, parati po tayo merong ganito sa bahay. Mataas po yung kanyang beta-carotene, anti-cancer, at 80 micrograms ng B12 per 100 grams ng barley. Napakahusay po ng B12 sa mga nerve aging at ang mild stroke. Pinakamabilis po namin sa mild stroke, 2 buwan lang. Tanggal na ho yung iri ng mukha. Nakakapagsalita na ho ng audible na naiintindihan, nakakakain na, nakakalakad na hong mag-isa. Mild stroke. Pero on the average, mga 5 months to 6 months, halos lahat po ng mild stroke cases namin, malalakas na po, masigla na. Unlike nung first time na may stroke sila, nakahiga lang, nasa bahay lang, di makalakad, di makatayo. Pero ngayon po, lumatakas, nakakalakad, nakakatayo, nakakapagsalita, malinaw po yung isip.
Kaya lang po, pagka nag-detect tayo ng barley, may mga bawal na pagkain. Una po, bawal ay soft drinks. Okay, nako, lalo na kung nakakisang litro kayo maghapon. Gawin niyo isang kutsara na lang maghapon. Kasi pag uminom tayo ng soft drinks at uminom tayo ng barley, parang ang nanabanan lang ng barley yung soft drinks. Hindi na makagaling po yung sakit. Okay, kaya wag mo muna tayo mag-soft drinks. Pangalawa, nako, wala sana magaling sa akin. Bawal ho ang besi, madisarap, no cubes, at sigilisan. Bawal ho. Okay? Subukan nyo tanggalin yan sa ulam nyo, tapos mag-take kayo ng barley, 2 weeks po, napakaganda ng pakiramdam nyo. Yung mga namamagang joint, tapos yung mga erratic na blood pressure, tanggalin nyo yan sa ulam, tapos laklakay ng barley, 2 weeks po, okay na kayo. Okay? Okay lang po kape. Opo, kaya lang huwag naman isang pisil maghapon. Dalawang tasa naman. At saka dapat yung kape natin, yung agaricus coffee, yung kape po natin dito sa office. Okay po. Ito po yung mga malalakas natin na enzyme. Una-una po yung superoxide dismutase. Ang ginagawa po niyan, halimbawa, sakit ng mga magulang natin, arthritis, rheuma, high blood, diabetes. Naku, wag po tayo magtaka, lilitaw po sa atin yan. Karami ho kasi dyan namamana. Pero pag nag-take tayo ng barley, hindi po yan lalala sa atin. Nape-prevent po yung paglala. Pero kung malala na, tapos nag-take tayo ng barley, unti-unti po yan, hindi po instant ha. Minsan ilang linggo, minsan ilang buwan, minsan ilang taon. Pero sumisigla po tayo. Gumaganda po yung pakiramdam natin. Lumalakas po tayo. Okay po? At ang pagandaan mo niya, pag napainom natin at earnest now yung mga baby natin ng barley, mapapansin po ninyo, hindi na nila na ipapamana yung sakit natin doon sa mga anak nila. Maaari nang hindi na lumitaw yung mga sakit natin sa kanila. Kung bata pa lang po, napapatay na natin ang barley. At ang SOG ko is anti-aging enzyme. Naku ho, ngayon pala, sino yung first time? Mamaya po may assignment kayo sa akin, pangatlo, magpa-picture na po kayo. Okay? Tapos, 1 year po tayong tuloy-tuloy uminom ng barley. After 1 year, 10 years younger na po ang itsura nyo. Yan po ang ginagawa ng anti-aging. Papansin nyo mo yan, umitinis, umuputi, nawawala po yung mga sa gilid ng mata. Pati po yung mga uka dito sa may mukha. Nawawala, nabubura. At ang kagandahan po niyan, nawawala ng arthritis, rheuma, high blood, diabetes, sumisigla po tayo. Hindi lang yung itsura, pati yung sigla. Kaya po 10 years younger. Okay? Ang dami mo kasi namin kasama dito. Kumakita yung sana yung mga unang picture po dito, ano? Wala yata si JC rito. Si Apostol, nung nag-start sila 3 years ago, ang itim. Ang pangit. Oo, ngayon nakita mo si JC, hindi mo alam kung Hapon o Koreano. Ang kinis ng mukha, ang gwapo. Yung talagang patunay na nakakapagpaganda, nakakapagpagwapo yung barley. 10 years younger. Kaya yung mga 60 years old ngayon, after 1 year, mukhang 50 years old na. Yung mga 50 years old ngayon, after 1 year, mukhang 40 years old. Yung mga 40 ngayon, after 1 year, mukhang 30. Yung mga 30 years old ngayon, next year, mukhang 20. Kaya ako ngayon, pa-picture ko, Tapos, after 1 year, ka-plan niyo ho yan, papansin po ninyo. Makapansin niyo, pumuputi ho talaga. Tapos kumikinis, yung mga kagyawan, yung mga dikit-dik sa mukha, nabubura ho yan, saka yung mga teka sa mukha, nawawala po. Okay? Turok is equal or superior to vitamin A, kagaya ng mga kinukomento nilang exception, isang kalsado. Antioxidant to vitamin E, very rich po tayo niyan. Dahil po doon sa tuhogin po natin. Helps prevent the oxidation of alcohol and the production of acetaldehyde. Ito po, halimbawa, may mga mahal tayo sa buhay na napainom. Okay? Mamayang gabi ho, patake nyo ng barley, kinabukasan walang hangover. Hindi masakit ang ulo, makakapagtrabaho, makakapag-aral.
Ngayon po, halimbawa, nakatalang kayo sa inuman ngayon. Tapos may dala kayong barley. Okay po? Gawin niyo isang parang chaser. Bounty po, hindi ko kayo malalasing. Sino matindi nun? 10 karton na ng gin, may uliran pa ho kayo. Makakauwi pa ho kayo. Ito, experience ng mga kasama natin tumador. Hindi kasi gawin inom eh. Pero, sila ho, talagang subok nila. Wala na hong lasing. Okay? Anti-inflammatory. Ngayon, kung ang problema naman natin, arthritis, rheuma, gout. Unang 2-3 araw, kala nyo tinutusok ng karayom. Pero within 1 week, wala ho yung effect na yun, yung parang pakiramdam na gano'n. At 2 weeks lang po, 1 to 2 weeks, 80 to 90% ng pamamaga, wala na. Okay po? Yung gout naman, mga 3 weeks po yan, malambot na ho yung gout. Yun lang, ulitin po yung bawal. Bawal lang, soft drink, at saka, basic, malilig ka, okay. Bawal po. No, ngayon kung magluluto tayo, hindi natin matiis. Yung cube, hatiin natin sa gitna. Tapos yung kalahati, hatiin natin sa 10. Yun ang ilalaw natin sa ulam. Okay, ganun ho. Dapat para na tayo yung maging healthy. Anti-ulcer. Ngayon po may experience kami sa ulcer, yung unang 2 araw niya, lalo umapti yung sikmura. Takot ho siya. Pero uminom siya ng barley, tuloy-tuloy. Tuloy pa rin. Sabi niya, baka nagre-react lang. Ang ulcer ho kasi, according to sa isang nabasa namin na account sa internet, ano yan, ang sanhi pala niya, bacteria. Okay, so parang ang dami ng isang klaseng bacteria na yung sa tiyan natin, na kapag minsan na-stress tayo, or nakainom tayo ng soft drinks, or hindi tayo nakakain, lalong nagagalit yung bacteria na yun, kaya ho, umaakit yung sikmura natin. Tapos yung gas niyan, umaakit sa dibdib, nag-heartburn tayo, hindi ka na makahinga, napakasakit din tiyan mo. Okay po? Ngayon, yung barley po natin, minsan although hindi naman parate, pag nakainom tayo, baka mag-away ng konti. Saka yung bacteria. Minsan umaasin mo, yung sikmura. 1 day, 2 days, tuloy lang ho, huwag yung ititigil yung pag-inom ng barley. 3 days, 4 days, wala na ho yung pangatin ng sikmura. At kung iiwasan nyo na mag-soft drink, mag-sigarilyo, tapos yung masyadong magpuyat, saka yung mga chichirya, iwasan nyo na ho masyado yan, hindi na kayo dapat kumakain ng ganyan. Maano na ho yun, makokontrol nyo na yung pangangating ng sikmura, hanggang totally po makorek na po yung ulcer. Okay, so tuloy-tuloy lang po. Kaya lang dapat may kasamang yung in moderation lahat ng mga pagkain natin, mga ginagawa po natin. Tapos healthy living po, para mas mabilis pa rin bumalik. Ito po, P41. Sa mga mahal natin sa buhay, o tayo mismo, nahirap magbuntis. O gusto pang manganak. Okay po. Minsan kasi ang problema, lalaki. So dapat, iinom din kami. Okay? Hindi pa kasi problema sa babae. Minsan naman, yung babae ka po, dahil irregular ng menstruation, dapat pareho iinom. Okay? Tapos may mga case po tayo na, wag kong matatakot po, yung mga menopause na may mga panghabol pang men. Mga 1, 2 buwan, baka may mag-mens pa po kayo. Okay? Ngayon, kung mabubuntis po kayo, testingin nyo rin. Pero, wag kong kayo matatakot kasi minsan mga pahabol mo yun mga buo-buong dugo na minsan nagiging myoma na yung problema po sa matrix. Okay? So, present inflammation sa oral cavity, pagka minuhog natin, pag magaho yung ngipin natin, lagyan natin sa bulak, pasok sa ngipin, 30-40 minutes, tanggalin natin yung bulak, mapansin nyo, medyo impis na ho yung maga. At kung may nana yan, sumama na yung nana sa bulak. Mga ganyan experience natin. Dermatitis, pwede itong gawin astringent. Pagkahila mo sa gabi, okay, gawin nyo yung manipis astringent, tapos wag nyo ng bandawan. Okay, wag ko kayo matakot, hindi kayo ilalanggamin. Iba kasi natakot, nakapagtaka, ba't hindi siya nilalanggam? Galing tapos mapasin niya yung nababana to yung dito na ba? Overnight po. Huwag nyo ng bandawan. Okay? Saka, sa pigsa, ang experience po namin sa pigsa, 2. Lagyan nyo sa bulak, tapan nyo sa pigsa, lagyan nyo ng tape, maaaring mahinog kagad o hindi magtuloy yung pigsa. Okay, so ganyan po yung dalawang na-experience nyo. Ideal anti-inflammatory agent and its effects are measurably stronger than steroids and non-steroid drugs.
Sa pain management, napakahusay po nito. Kaya halimbawa, may trangkaso kayo ngayon. Inom kayo ng barley, 1 day, 2 days, halos wala na yung pain ng kasukasuhan nyo. Kung may mga bata tayo sa buhay, may mga clients po tayo na bedridden, 1 week, 2 weeks, 80 to 90% ng pain, wala na. Kaya may mapapansin ko kayo dito, nung una, bumibili pa sa inyo ng barley. Pero after 2 weeks, after 3 weeks, hindi na bumibili. Magaling na daw. Okay, bakit po? Kasi nawala na yung pain. Totoo po yun, nawala yung pain. Kaya lang, para makasure tayo na completely recovered or healed na po siya, tuloy-tuloy pa rin ang take ng barley. At sa maintenance na lang po. Ngayon, ang chlorophyll, yan po yung dugo ng halaman. Pag tinignan po natin yan sa microscope, magka-itsura po yan. At saka yung dugo ng tao, sa kulay lang nagkaiba. Sa isang miracle po ng Lord, humahalo po yan sa dugo. Pag kumain tayo ng ng mga green leafy vegetable, kino-convert po ng dugo natin yung chlorophyll, into human blood. Okay po? Kaya pagka anemic, take tayo ng barley at very rich in chlorophyll. Papansin niyo po yan, nawawala yung pamumutla. Dahil yung mga dami ko napapansin ko yung mga call center. Siyempre, dahil mag-graveyard shift, mga 10 a.m. to 10 p.m. to 6 a.m. Magaya yung kapatid ko, pag-uwi sa bahay, puntang-punta yung labi, tapos ang laki ng eyebag, saka itin na itin mo ito. Okay, parang walang dugo, kala yung pampira. Pero pagka nakain na ng barley, bumabalik yung ulan ng labi, tapos nawawala mo yung pangalumatan. Okay po. Yung pangumudla, napakahusay po. Provide iron to organs, purify the liver to prevent liver cancer. Sa YouTube po, may mga makikita kayong testimony, yung may liver cirrhosis na, yung bulok na yung atay. May taning na yung buhay, naghihintay na lang ng kamatayan, pero nakatupak po yung anak po natin. Okay po? Kaya iba, kahit may mga liver problems na, ipatry pa rin po natin. Baka sakali po. Pero yung mga simpleng sugat lang sa atay, kaya po nito. Marami rin po tayong mga documented case na yung mismong sugat sa atay naghihilo po yun, magaling po yun. May makita po natin mga testimony. Cleanse digestive tract. Ang dami mong fiber nito, kaya mapapansin nyo at nakawag kayo matatakot. Baka ho, yung unang 2 araw, tumumi tayo ng maitim, tapos mabaho. Okay, so bakit umiitim? Bakit bumabaho? Yung itinumin natin ngayon, dapat pala kahapon pa natin yan itumi. Meron po dyan, dapat last week pa. Meron dapat last month pa. Meron mo, dapat last year pa. Na-impact. Kaya ako, pag-inom ng barley. Yun, kasi niya, utot kayo ng utot. Lalo kung constipated po kayo. Napakahusay po nito, gawin yung habit, pagkagising sa umaga, okay, mag-umugo muna, huwag muna magtututbrush, inom ng 30 ml ng barley, sundan natin ang mga 1 baso ng tubig, yung ordinaryong lamig lang. Tapos maghintay kayo ng 15 to 20 minutes, nadudumi na kayo. Everyday nyo pong gawin yun, hindi kayo mako-constipate. Magiging habit na ng katawan nyo po yan. Mga 6:30 to 8 a.m., magiging normal po yung pagdumi po ninyo. Okay po. Plus, siyempre, bawal yung sa akin mga masyadong matitid na drinks, lalo na. Okay? Improve blood sugar level. Sa mga diabetiko, bawal tanggalin ang insulin. Bawal itigil ang gamot. Okay po? Pag natitay kayo ng gamot, huwag niyong tatanggalin. Isabay lang po yung barley. Pero sa experience namin, pag nag-detect tayo ng sugar, pag yung sugar po 130, 140, that's the time na magbawas na kayo ng gamot or insulin. Iiwasan po kasi naman natin bumagsak yung sugar. Tapos maintain na lang po natin yung barley. Ngayon po, tinigil yung insulin. Uminom ng barley, nag-check ng sugar, nag-shoot up ulit yung sugar, tumaas ulit, balik lang yung insulin. Ganun lang po siya. Pero ito din pa rin po yung barley hanggang magle-level po ulit, 130, 140. May mga kakilala ko kasi kami na hindi na po ngayon advisable yung 80, yung blood sugar, sobrang baba na po eh. Mga 110, 120, yan na po yung normal ngayon na sugar. O, kaya hindi na po natin nakabuli yung sobrang baba. Yung normal level lang po yung hindi nahihilo yung patient po natin. Resist bacteria immune. Pwede po natin siya gawing
Parang yung gamot na pula, na violet, mga betadine, aquafinada. Nakapag-apply po natin siya sa sugat directly, mabilis matuyo yung sugat, tapos walang pekla. Kapansin niyo kuya, wala siyang pekla. Reverse guard din na lang. May mga testimony po kayo mapapanood sa YouTube, 2 linggo, 3 linggo, yung ilang buwan ng peklat sa baga, nabubura, naaalis ng bali. May kasama po kami ngayon, 5 buwan na siyang nagpapamedical every month. Kasi gusto mag-abroad. Dati raw meron siyang yung sakit sa baga, PTD ho yata tawag doon. Magaling na naman, pero nag-iwan ng peklat sa baga. So, yung binabasa ng doktor niya, sorry, ispat ka sa baga, hindi ka makapag-abroad. Okay po, 3 weeks, take ka ng barley, tanggal ang peklat sa baga. Kaya lang po, 1 bottle a day. Okay? So, kung gusto natin mas mabilis gumaling, dadagin natin yung pag-take ng product. Yan, ito po yung ating ORAC value naman. Ang recommended po sa atin ay 3 to 5,000 ORAC units daily para halos hindi tayo nagkakasakit or kung may sakit tayo, mabilis tayo gumaling. Sample, yung saging, 221 po ang ORAC units niya. Ibig sabihin, para makatake tayo ng around 3,000 ORAC units every day, dapat pala nakakakain tayo ng 15 saging araw-araw. Okay? 5 saging sa agahan, 5